may concurrent jurisdiction ng DOJ and the Ombudsman. Kaya concurrent ang jurisdiction dyan, kaya kung final sa amin, then we have the obligation to conduct the appropriate or the necessary preliminary investigation. Pero after Secretary, forward pa rin sa Ombudsman? Yes, because the Ombudsman as the one which has primary jurisdiction. Kaya after we have conducted our preliminary investigation, then we are going to forward the findings or whatever we have done here to the Office of the Ombudsman. Yan naman hindi naman bago kay Secretary de Lima yan eh. Yung mga the Department of Justice during her time conducted so many preliminary investigations on cases which are cognizable by the Sandigan Bayan. Katulad nung mga case ng PCSO, yung pork barrel, yung PIDAP. O bakit hindi niya yan forward doon sa Ombudsman during her time? Tapos ngayong nandito na, wala na siya dito, ayaw niya dito. Kaya hindi mo malaman kay Secretary de Lima na yung lahat ng ginawa niya, yung lookout bulletin, ginawa niya yan kay President Gloria Arroyo, ngayon bumalik sa kanya. At ito namang ginawa niya doon sa mga PIDAP cases, sa ano bang case, sa PCSO cases, na supposedly kung susundan natin siya ay dapat i-file yan sa Ombudsman. Bakit hindi niya ginawa nung kanyang kapanahunan? Bakit noon ay tama siya, tapos ngayon mali ang Department of Justice? So what would be yung Ombudsman po ba, will they be bound po ba yung Ombudsman to whatever findings? No, ang sinasabi ko, the Ombudsman has the primary jurisdiction. Kaya kung ano man ang gagawin namin dito during the preliminary investigation, it will be forwarded to the Office of the Ombudsman and it will be reviewed by the Office of the Ombudsman. Sir, looking back, sir, yan nga yung nangyari sa PIDAP cases. Nag-PI yung DOJ, then pinasa sa Ombudsman, and Ombudsman conducted another preliminary hearing. Based on that experience, bakit po ngayon, ba't hindi na lang na-indirecta kasi parang tumatagal na sa sayang yung oras? Hindi tumatagal. Mas mabilis pag dito sa Department of Justice. Kasi dito, una-una, alam na nang nag-file ng mga complainant, including yung supposed na case na ipafile ng NBI, mas may nakakaalam kami. Pag yan ay pinurward mo agad sa Ombudsman, mag-uumpisa sa zero ang Ombudsman. Wala silang kaalam-alam dito sa mga kasong ito. Samantalang itong mga nag-file dito ay marami na at matagal na nilang hinahawakan yung kaso. Sir, nantabayanan pa rin po natin yung ipafile na NBI. So how will it affect po? Ngayon naunahan po yung VACC, tapos on the same ground, magpafile po ng NBI ng complaint on the same ground. Ano po magiging epekto po? Well, actually, hindi ko malaman kung same, parehong-pareho yan. Pwedeng mag-file ang NBI, yung violation ng Dangerous Drugs Act. Pwedeng mag-file on the basis of may anti-graft law or on the basis of violation of the revised penal code. Hindi pa natin malalaman kasi hindi pa nga nagpa-file ang NBI. Alam naman ninyo na matagal ko nang in-unload yan sa Office of the Secretary of the Justice. Kaya NBI na ngayon ang nag-file up ng case against the possible respondents. Sir, sabi natin sabi po yung Senator na after all it's been settled that makawala ng fairness na maasahan dito sa DOJ kaso. Kaya mas mabuti daw kung Ombudsman na para fair daw dito. Sinabi ko sa kanya na hindi ko ginagamit ang aking office para i-persecute siya. Para i-prosecute siya pwede. Nung 2014, ganyan-ganyan ang sinasabi niya. Nung sinasabi niyang selective justice is not a defense by the innocent. Ba't ngayong 2016, that's 2014 yan, ba't ngayon 2016 ay
yung ginagamit niya yung selective justice. Yan yung nagsabi na ang selective justice is not the defense of the innocent. Just to clarify, sir, kung ano yung decision sakali ng DOJ does not bind, would not bind the ombudsman. Yes, but it will have persuasive effect because once we conduct our own preliminary investigation, you can be assured na talagang sasalain natin ang mga ebidensya at naipafile dito sa Department of Justice. Sir, Hinawag po kayo ni Senator De Lima ako na master of degree early action. Yan ang mahirap sa kanya. Pag wala siyang may katuwiran, puro mga generalization, general statement of denial, o kaya nagpe-personal. So, master of fakery. Hindi man lang sinabi kung ano ang pinay ko. Sinasabi niya yung aking buhok, pinay ko. Well, pwede kong sabihin sa kanya, I might be losing my hair, but Tay is losing her mind. Kaya, Secretary De Lima, Senator De Lima, ang pagdepensa, ayusin mo ang pagdepensa mo. Hindi yung lahat na lamang ng testigo, all of them have been paid, paid or tortured or pressured or pinagbantaan. Hindi ganyan ang pagdepensa. Alam mo yan, saka magaling na abogado eh. Top-notcher ka pa naman. Ang pagdepensa mo, ang akusasyon sa iyo ay kay protector ng drug, illegal drug trade sa Bilibid, at kung tumatanggap ka ng pera doon sa Bilibid during your almost 6 years term as Secretary of Justice. Ngayon, anong ginawa mo during the 6-year time? Para ikaw ay tanggihan mo yung label na yan ay kay protector ng drug. Dapat sinasabi mo, hindi ako protector ng illegal drug. Sapagkat ito ang mga ginawa ko nung kapanahonan ko. Pinatigil ko itong ganito, pinagiba ko itong kubol na ganito, at tinanggal ko itong si superintendent na ganito, gawa ng hindi niya ginagawa ang kanyang mga tungkulin. At itong si hindi ako nagpa-meeting na sa loob ng kubol ni JB Sebastian na sinasabi ko na dapat pag-ibayuhin nila ang kanilang pagbenta ng droga para naman sa eleksyon ko. So wala kang ginagawa kundi sasabihin mo general denial. Alam mo naman Secretary De Lima, Senator De Lima, yung general denial na yan, yung hindi yan mag-prevail over the positive testimony ng mga inmates and itong mga other government witnesses. Sinabihan ka ng dalawang NBI men na ikaw tumanggap ng 10 milyon. Hindi mo tinatanggi. Sinabi ni Jonel Sanchez na sa your closeness with Ronnie Dayan, mayroon pa kayong sinasabi doon ni Ronel na mayroon kayong sex video. Hindi mo tinatanggi. Sapagkat yung closeness mo kay Ronnie Dayan, yan ang naging tulay o naging dahilan kung bakit si Ronnie Dayan ay naging labas-masok sa loob ng Bilibid at nakakapag kuha ng mga pera na proceeds ng illegal drugs. So, hindi maaaring pwedeng palaging general denial. Tapos sinasabi, nagyayabang ka, bakit hindi nila ipatawag si JB Sebastian at nang malaman lang tunay na katotohanan? O anong nangyari? Pinatawag at sumulpot sa hearing si JB Sebastian. Anong ginawa ni JB Sebastian? Lalo kang diniin na ikaw ay talagang binigyan yung 10 bilyong piso sa gagamitin sa eleksyon mo. Tapos tinanggihan ka na sinasabi mo siya ay asset na hindi mo naman pala asset. So, tapos sasabihin mo, he was pressured. Kaya yung mga ganyang mga depensa, mag-invento ka naman ng maganda-gandang depensa, hindi puro ganyan. So the NBI po is still trying to build an airtight case. Kasi parang nauna po yung BACC.
will it not affect at all yun pong purpose ng NBI? Magkaroon ng airtight? Well, wala kaming magagawa sa BACC. As matter of fact, talagang napakarami ng nagsasabi na talagang hinug na ang pag-file ng case ng versus Sento de Lima. At yun nga ang ginawa ng BACC. So, hindi ko naman sila talagang masisisi sapagkat talaga namang napakalakas ng ebidensya sa laban sa kanya at laban dun sa mga iba pang taong dinimanda. Ngayon, with respect to the action or actuation by the NBI, bayaan po ninyong gawin ng NBI ng kanilang ginagawa sapagkat ako naman ay meron ding parang suggestion kung ano dapat nilang gawin bilang head ng Department of Justice to which the NBI is attached. Pero sir, if the NBI will file charges on the same ground, tapos the same violation din po, pwede po yung i-consolidate na lang yan dun sa pinayal po ng BACC? Pwedeng tama yung sinasabi mo, pwedeng consolidate lang, kaya walang problema. So speaking of NBI, yung House po ay nag-order na ng pag-arrest po ng voluntaryo po. Yung NBI po may efforts para natin no? Yes, kasi inatasan ng lahat ng mga police agencies, hindi lang NBI, pati mga PNP, pati CIDG kasama dyan, at iba pang law enforcement agencies para arrestuin siya. May warrant of arrest siya eh. So may po ba may update po? May sa immigration po ba na-check po yung nakalabas na sa... Mukhang hindi pa nakakalabas, but of course we are doing, and of course we could not tell it here kung anong ginagawa natin. Sir, yun yung kay Dera sa NBI kahapon. Ano po bang totoo po doon? Sabi inimbitahan siya or inaresto? Actually, hindi ko rin alam eh. At minabuti ni Judd Dera na dun muna sa NBI. Siguro mas ligtas siya dun. So, ano, decision niya yun, sir, Yes, it was his lawyer who asked the NBI to take custody or at least to look after Judd Dera. Meron po ba siyang kaso kahit na hindi return sa legal guarantee sa inyo? Actually, I don't know. So, ibig mo sabihin nun, under a protective custody ng NBI? No. Yung lawyer niya, at saka siguro si Dera mismo, ang pumunta o voluntarily asked the protection of the NBI. Pero wala sa protective custody kasi wala namang formal eh. But ang gusto nung lawyer, Jadera, na malapit lang sila sa NBI. I don't know kung anong kinatatakutan nila kung meron. So, reaction lang po sa sinabi po ni Senator Lima na papakailan din po niya ng charges President Duterte, just going to challenge po yung presidential immunity. Wala namang mangyayari dyan sa kanya eh. Unang-una, he is going against the Supreme Court doctrine. Establisido na yan eh, na the President or the State is immune from suit, and since the State is represented by the President, hindi mo maaaring isu ang Presidente. Otherwise, kung yan ay papayagan mo, lahat ng tao magdidemanda kay President Duterte. Wala nang magagawa yung tao. Yun ang reason behind why the President is immune from suit. Ngayon, meron siyang ng habeas corpus o kung ano pang habeas ang pinafile daw niya, eh wala namang, hindi naman endanger ang life or liberty niya or property niya, kaya hindi pwedeng arte-arte lang eh. Kinakailan talagang your life must be endangered para bigyan ka ng Supreme Court dyan. Sir, does JP Sebastian be placed under the WP? Ano? Does JP Sebastian be placed under the WP? Actually, hindi nga namin inoferan si JB Sebastian ng any WPP protection. Kasi sabi ko, after reading the affidavit, sabi ko, marami dito ang di totoo at mayroon ding totoo. But since and if you are admitted to the witness protection program, you must tell the truth, the whole truth and nothing but the truth. Pero doon pa lang sa umpisa ng mga tanong, eh laglag na kagad si JB Sebastian na hindi ka panipaniwala yung kanyang mga sagot, kaya hindi ko siya inoferan ng
ng protection, ng witness protection. Tulad halimbawa, sinabi niya, ikaw ba, kilala mo ba JB Sebastian, si Ronnie Dayan? Hindi ko po kilala yan. Maniniwala ka bang isang driver na Secretary de Lima na napakalapit niya, hindi man lang niya nakilala sa buong 5 taon na pamamalagi na kasama ni Secretary de Lima si Ronnie Dayan? Tapos sinabi niya, tinanong din siya, alam mo ba kung anong relasyon ni Secretary de Lima kay Ronnie Dayan? Wala po akong nalalamang relasyon. So, dun pa lang naniniwala ko na hindi siya nagsasabi ng totoo. Sir, what do you make of his statements si JB Sebastian na parang contrast dun sa ibang statements? Ay, actually, ang kinokontra lang niya yung tungkol kay Dayan at saka yung kay Jonel Santos. All others ay pinatutuhanan niya. Kaya dun sa kanyang statement, mas maraming totoo. Masama ba yung sinabi niya na 10 milyon ang binigay ko kay Secretary de Lima sa 5 pagkakataon. At personal yung 2 milyon dun sa kanya. At kaya malaking bagay yun dun sa amin sinasabi na talaga ikaw ay tumatanggap ng drug money. Tapos sinasabi niya, nilabel niya si Secretary de Lima as protector ng illegal drug trade sa loob ng Bilibid. Naniniwala ako dyan sapagkat yan talagang sinasabi ng mga ibang mga testigo. So, ang gusto ko lang kahit ganyan, napakaganda sa amin yan, yung mga pinahayag ni JB Sebastian, ay hindi pa rin siya bibigyan ng whatever immunity kasi hindi niya sinasabi yung buong katotohanan. Unang-una yung 10 milyon na yun, chicken feed yun eh. Hindi lang ganun siguro ang binigay niya. Kaya hindi ako niniwala na 10 milyon lang. So, what will be the treatment po din sa iba pang mga enemy na nag-testify sa Congress? Especially po yung mga kinuha ng DOJ. Anong question mo? What will be the treatment to them? Kasi JD They are given immunity by the DOJ and by the House of Representatives. So, immunity under by the Senator? Hindi, pag binigyan ka ng immunity, then magiging witness mo lang sila at hindi mo maaari silang idemanda. At yung ibang inmates na nandun pa rin sa Nandun pa, kasi ang problema ko ngayon eh. Sikip ang ating Bilibid. Nagkaroon ng, alam naman yun, patayan sa kasakan. Kaya hindi ko malaman kung sinong ibabalik ko dun sa ganung building 14 o sa maximum or medium. Kasi baka magkaroon naman ng awayan eh. So baka masisisi kami. Kaya hanggang kanina yan ang pinagmimitingin namin, sino ba, saan ba ilalagay dun si ganun. Kaya talagang pinag-aaralan namin para maiwasan yung magkaroon naman ng awayan yung mga inmates. Congressman Naliran pointed out na si Leg Sebastian, hindi sila, yung mga inmates dahil nakakulong na sila, they're not afraid of being charged for lying under oath, but they're afraid of being killed. Kaya pwede nilang sabihin. I mean, si Congressman Naliano, puro speculation eh. Inuhulaan lang niya eh. Wala naman siyang ebidensya. Ilabas mo yung ebidensya para makapagsalita ka ng ganyan eh. Wala namang yung lahat ng mga testigo yan nagsalita. Hindi sila binayaran, hindi sila tinakot, hindi sila pressure. Ang problema nila, pag hindi ayon yung pagtestigo dun sa gusto nila, eh puro may speculation sila. Eh, wala naman silang inilalabas na pruweba. Pruwebahan lang yung mga yan ay binayaran o naakit lamang, gawa nung kung ano. Hindi namin inoferan yun eh. Ng ano man. Except yung sinasabi na yung immunity doon sa House of Representatives. So, may update na rin sa investigation po sa MVP riot? Meron na. Pero wala akong hawak. I'm sure na
ang nag-investigate niyan is sa CIDG. Sa CIDG kayo magtanong para Pero wala pang report po na pinadala sa wala don't know kung magpapadala ng report sa amin yun. kasi sa Pero tapos na. Pwede pa po dapat sa inyo kung magbibigay ng report sa NDA. Well, I don't know kung yung procedure nila pwede naman sa, I don't know kung anong kuwan, hindi ko alam. Pero so far, wala pang pinadadala sa amin. Pero I know, natapos na. At may findings na. Hindi pala. Mayroon na mga nakuha mga statements. Nasa ano naman? Ano naman ang report? Hindi ko pa alam eh. Siguro, mayroon ba kayong mga reporters doon? Yun ang dapat Sabi po sa kanila kay SOJ daw. Oo nga eh. Kayo, sir, siya. Nasaan ba si Yusek? Meron na ba tayo? Sir, doon sa complaint ng VACC, 8 lang yung respondents. Tingin niyo po ba mas marami pa yung dapat makasunod sa bleach? Pwedeng dumami. Kasi mayroon pa pwedeng lumabas ng mga tao na sa pag-investigate ng NBI. Mas mataas na official na. I don't know. Ayoko mag-speculate. Yung tagal na Yung sa BACC complaint, yung sinayad po nila yung mga testimonies ng mga witnesses na wala pa po submit na yung mga backdoor, yung mga supporting evidence po. So, during the PI po ba pwede yung DOJ po kuha doon po? Pwede. At saka meron naman silang listahan ng mga bank records and bank accounts, bank account numbers. Meron sila doon sa mga statements ng mga witnesses. Meron doon eh. Are those accounts the same nung binabanggit ko po nung una na sabi niyo parang kuryente? Hindi. Iba. Totoo na. Kasi nababanggit na doon sa AMLA report yung iba. Those accounts are registered under the name of Well, Senator De Lima or iba Hindi. Actually, sinabi ko na, ilang beses ko nang inuulit yan. Pag ikaw si Senator De Lima at ikaw'y nagkamal ng salipi galing sa droga, hindi mo i-restro yan sa sarili mong account. Sir, ano taong close malapit na identify sa Yan ang ginagawa natin ng further investigation. Sir, may bagong ano na tayo? Prosecutor General. Wala pa. Nandiyan na ata, pumasok pa siya ata si PG. Pero tatransfer siya sa Department of Labor, sa DOLE. Kailan po ito? Hindi ko alam sa kanya, nasa kanya yun eh. Pero may nirekomenda po kayo na kapag? Wala pa. Hindi ako maaaring mag-recommend kasi nandiyan pa siya eh. So, given that JB, according to you, mukhang half-truth lang siya yung sinasabi, will it still be included po among the respondents? Yun po si NBI ang bahala dyan eh. Kaya if NBI din ang katapos ng kanilang case build-up, investigasyon, sila ang bahala doon. Hindi ako makikilam kung sino ang ididimanda nila. Okay? Ang NBI? Wala akong binibigay na deadline. At tulad ng sabi ko, ang deadline ko ay kung kailan makikita ko na talagang matibay na yung kaso. Okay? Thank you very much.